Na 43 inch. Yan yung kanyang mainboard. Yan yung Tico number niya. Tapos yung pinaka top board natin. Mayroon siya dito clock signal resistor. So check natin kung naka-series. So pansin natin yung mga resistor natin ay naka-series siya, no? Naka-series siya sa circuito. So pwede dito remove resistor sa clock signal. Tapos may nakalagay dito is TB1. Okay. Yan. Ito yung side ng kaliwa natin pag nakadapa. Ito naman yung pinakadulo ng ating top board. Tapos yung sa kabila natin, mayroon din sila dito na clock signal. Ito. Hanggang clock 6 din yan. Is TB1 reset. Tapos dito sa dulo, mayroon siyang BDD 0, BDD E. So add even signal, ano? Ito yung swapping voltage natin. Tapos BGH, tapos ito BSS. Okay, so may mga resistor clock signal natin. So madali siya i-repair yung mga ganitong top board. Kasi remove resistor lang ay pwede na. So ito yung kanyang problema niyan. Nagkaka-picture siya, kaya lang ay parang nagpi-freeze. Yan. Nalalaglag yung takip. Yan. Nagkaka-picture siya pero parang nagpi-freeze yung picture. So gagawin lang natin dyan, hahanapin natin kung saang side may problema. So para mabilis, maghang lang tayo ng ribbon. Titingnan natin kung saang side ang magki-clear yung display. So ganun din ang mga problema sa mga ibang unit. So ganun lang step na ginagawa natin dito. Kahit magkaiba ng brand, minsan ay parehas lang ng operation sa kanyang display. Parehas lang din yung troubleshooting. So ito, blanco, ano, wala siyang display. Yan, so walang display. Pag ito nakakabit, walang display. Try natin ito. Bunot muna natin. Tapos tanggalin natin to. Tapos kabit natin ito. So may mga tikon na walang protection. Kahit nakahang yung ribbon ay gumagana pa rin siya. Mayroon namang mga tikon na pag nakahang yung ribbon, nagpo-protect siya. Ayaw siya karoon ng supply. So, pero bihirang-bihira lang yung mga ganong tikon. Depende sa mga brand yon. So, check natin kung magkakaroon ng display. Ayun, mayroon siyang display dito. So, positive na ang problema ng unit natin ay itong side. So, aalamin natin ngayon kung ano ang naging issue. Clock signal ba? Swapping voltage ba? O di kaya may short na SMD? Minsan kasi pag may mga short na SMD, yung lalo na itong mga kapasitor natin, ay ganun din ang magiging problema niyan. Pero minsan naman, issue na sa clock signal kaagad. Sira na yung pinaka-circuito natin sa clock signal sa loob ng salamin. So, try natin kung saan yung issue nito. Okay, so, try natin i-remove mga supply rito. Remove resistor lang ito, pwede na. Or pwede namang dito sa clock signal na tayo gumalaw. Okay? So, kabit natin yung ribbon. Tapos magre-remove tayo ng resistor.
Okay, so pinagtanggal natin lahat ng clock signal natin dito. Tapos sinort natin sa ground. Kasi meron siyang lines or guhit sa gilid. Tapos yung swapping voltage natin tinanggal din natin. Itong BGH binalik natin, wala namang talab. BSS wala namang talab, binalik na lang natin. So ito yung magkatabi kasi yung swapping voltage natin sa yung clock signal natin, kaya inopen na natin. Yung reset, hindi ko na rin binalik yung reset nya, pero yung STB binalik ko. So tingnan natin yung display. So bali yung display na ganyan. Makinis naman dito. Okay. So obserbahan na lang natin kung magno-normal ito ng maayos. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So bali yun lang yung problema nito. Itong side na to buo pa, itong side na to nagkaroon ng problema yung clock signal natin.